Magkano nga ba yung bili ko dito sa isang camper van ni Sir Dodong Laagan? Itong Suzuki DA16W, ganun yata yung kanyang model. Siya is naka 4x4 na rin, pwedeng ilipat 2x2 or 4x4, kaya maganda siyang gamitin pang camping. Actually nababagok siya dito, pero pag ginamit ko yung kanyang 4x4, nakakaahon na. Magkano nga ba? So pag-usapan natin yan. So first guys, pakita ko muna sa inyo yung buong itsura nitong mini van na to o mini camper van. Actually this is fully modified ni Sir Dodong. Alam nyo naman, iba talaga yung itsura ng mga Suzuki minivan. Pero kung mapansin nyo, para na siyang baboy ngayon, para siyang Durox. Yung punggok yung ano niya, ungos, punggok yung ilong niya, pumandak. And pinataas naman nila yung gulong, kaya the best din siyang gamitin pang mga ahonan or pang putikan, hindi siya nababagok. Hindi ko na gaano i-explain yung mga ilaw-ilaw na yan kasi hindi ko na rin alam yan. Basta meron ditong ano pala, winch kapag example nabagok ka sa mga maputikan. Ito may panghila yan dito. Tapos another ilaw dito, meron lang siyang cover. Hindi ko pa to nabubuksan simula nung pagkakuha ko sa Batangas. Ayan. Oh, kulay dilaw pala siya. Ang tagal lang ngayon ko lang siya nabuksan. So mamayang gabi try natin pailawin kung ano yung itsura niya. May mga ilaw din dito. Tapos dito sa taas, may ilaw din dito yung mga bilog-bilog na yan. So far kahit na medyo luma na tong camper van na to, gumagana pa rin naman yung kayong mga window. Ayan. Sa napanood ko yata, parang 2 times niya na tong Philippine loop or 3 times, and almost parang 3 years na rin yata. And hanggang ngayon naman okay pa naman. May ibang parts lang na siyempre parang durog na, pero hindi pa naman siya ganong critical. Dito naman sa loob, may nilagay din sila mga matting dito, which is okay na okay yan since mahirap talagang maglinis ng ilalim na yan kapag maraming mga alikabok or buhangin. Kailangan talaga yan, or otherwise is gumamit ng vacuum cleaner, pero good job meron silang ganyan. Tapos dito naman sa ating may manubela, okay naman yung manubela niya guys, malambot, hindi siya matigas katulad nung natry ko ng Wigo or ibang mga sasakyan matigas, pero ito malambot siya. Tapos since second hand nga, meron siya dito mga luag siguro, ayan. Hindi na siya mag-ayos. Dito naman sa ilalim, ayan. Hindi na siya magsakto, pero wala naman, hindi siya ganong delikado. Yung aircon naman dito, okay naman, gumagana naman siya maayos from level 1, 2, 3, 4. Okay naman, walang problema, malamig din naman. Malimit ko lang gamitin talaga yung aircon kapag umuulan kasi nagfa-fog yung ganito. Aircon talaga yung kailangan. Tapos dito naman sa pinto, okay din naman dito. Yung kanyang bintana dito ay manual, yung iniikot para bumaba. Hindi siya power window yata yon. Ito, yung ginaganyan siya, iniikot-ikot manually para bumukas at sumara yung ating bintana. Yan, ito yung sagad niya. Hindi siya madiretso hanggang dito. Tapos, yan. Paakyat na ulit. Ganyan lang. Okay din dito sa gitna, meron din silang nilagay na another matting dito. Bali, isa yung medyo matigas, tas ito yung parang badig. Okay naman siya dito para madali ding linisin at hindi gaanong marumihan. At ito naman yung bangko. Pwede rin siyang ibaba dito para kapag hihiga ay pwede. Pag nagka-camping, di ba? Ang sarap nun. Ayan. Meron ditong galon na disusi. Anong, hindi ko alam ang tawag. Nakalimutan ko na yung tawag dito. Basta lagayan siya ng gasolina siguro ganon. Disusi na yan. Tapos mayroon ditong ladder para akyatan sa taas sa ating tent. And eto na yung ating likod. Ito yung lalagyan nila ng gamit. Mga power station, mga camping sets. Tapos dito another matting na naman. Ayan. Pwedeng higaan ito. Dito mayroon pa silang isang fire extinguisher na mukhang hindi nila nagagamit kasi medyo kalawangin na. At uy, gumagana pa naman. Uy, sa etong second floor may another matting na naman na spaghetti eme-eme yata to. Maganda rin siya, pwede siyang tulugan ng bata na mga 6 years old siguro or pababa. Tapos dito mayroon ding another inverter, nakakonect siguro to sa battery. Hindi ko lang alam kung ilang watts ito. Parang peta rin yata to, parang semi. Pero hindi ko pa naman siya nagagamit. At doon merong isang ilaw. At ito naman yung mga taillight niya. Maganda rin, galing yata to sa mga gym nila. Pero bukod sa maganda, hindi daw gaano nakikita. Sabi ng mga nasa huligan ko nung na-try namin. Medyo delikado, kaya konting ingat lang. Tapos may mga panghilahan din ayan o. Angas. Ano kayang mahihila ko nito? Tibay. Tapos etong baba na to, ito daw is gawa sa stainless. Siya is water tank. Kinakabitan to ng bide yata para pag nagahugas, nagaluto, pwedeng magamit. Nandun sa likod, yun yung kanyang lalagyan ng tubig. Tapos dito sa baba, pwedeng, ito yung outlet ng water. Pero hindi ko siya gaanong nagagamit kasi medyo kinalawang na to. Tsaka wala pa akong pang adapter dito or panglagay ng mga bide. Hindi kasi magsakto yung size. Lilinisin ko na lang yung mga kalawang.
At okay din yung ginawa nilang yapakan dito, astig bakal, matibay nga naman. Yung iba kasi basta-basta lang sumasakay, so dito muna yung mayapak. Hindi agad yung mayapak dito, hindi madudumihan, agad masisira. Tsaka pag napagitgit ka sa gutter, hindi magagasgasan yung cover, ito munang bakal. Tapos eto, hindi ko alam kung anong tawag sa pad na to, basta nagagamit siya kapag nababalahaw daw or nababagok yung sasakyan. Hindi ko pa siya nagagamit dito honestly kasi kinahya pa naman siya ng 4x4. Ginamit siya ng kapatid ko doon sa kanilang bahay na nabugok sa buhangin. Ilalagay ito sa gulong yata, sa ganyan no. Nakakaahon naman and super super effective. Sobrang important din ito pag nagka-camping or lalo na kapag nag-iisa ka lang, ang hirap talaga pag nabago ka. So malaking tulong. Tapos try naman natin tong ating tent na to kasi isa talaga to sa mga reason kung bakit ko din siya kinuha dahil sa tent. Okay, try nating iangat. Ayun, umangat ng kusa. Okay, maayos. So, here we are at the top of this tent. Medyo mabigat. Quality. Medyo kinakabahan ako dito. Tama ba to? Yeah. Ayun. Okay. Higitin naman natin yung hagdan sa baba. Wait lang. Eto, higitin natin tong hagdan since ito yung magpapatibay. Ayan. Okay, ganito. Eto na, ibuko ko na. Kaso, ito ay hindi ko alam kung paano siya ilalagay yan ng mga sticks nito. Kasi, ang hirap eh. Ito may mga sticks naman, pero wag na nating pagkaabalahan to. Saka na lang, tira dito sa loob. Masarap umakyat dito, nakaka-enjoy. Parang ang sarap dito sa loob. Ayan o. Ang ganda ng sahig. Malambot din siya, hindi mo na kailangan pang malaglagay ng mga foam or airbed na yan. Kasi masarap sa likod. At ito, makapal yung tela na ginamit dito sa, sa tent. Ang sarap dito. Ganito kalaki. Yan. Kasya dito mga 3 hanggang 4. Mga 3 medyo okay. Or 2 pala. Mga 3 to 4 medyo pinilit pero siksikan na. Kaya pa naman. Okay dito. Konting linis na lang kasi mukhang hindi siya nalinisan. Tapos maganda rin naman yung mga ganyan. May window na bubuka din to. And I doubt kung tutulo ba to kapag umulan. Kasi para namang siyang ito kasi bubong ay parang flat. Kulang siguro sa pag ganon. Kaya possible sinip yung tubig pababa. Pero hindi ko pa nasusubukan. Try natin mamaya kapag umulan. Tapos ito siguro pwede rin siyang ibaba. Yan. Oh, ay, may plastic. Saan to? Natanggal na. Ayan. Tapos meron pa dito. Ayun, para mas eto, siguro maganda nito sa gabi kapag, ayun nga possible tumulo. Eto, may butas dito. Kapag tuminip yung tubig dito ay, siyempre ito yung pupunta sa gitna. Possible tumulo. Para hindi tumulo ay lalagyan ko na lamang ng plastic sa taas kapag umuulan. Lalo na sa gabi para sure ball hindi mababasa sa loob. So far, yung quality or tibay nitong tent ay maganda. High quality, yung tibay niya. Yun nga lang, linisan na lang natin para parang masarap na. Ito pa naman yung isa nating pandong or awning daw yata to. So, buksan natin. Ngayon ko pa lang siya talaga mabubuksan simula nung pagkadala to din eh. Try natin kung paano siya i-deploy. Yung naragi kong naririnig. Ayun. Mukhang madali lang siya gamitin. Parang sarap nitong dali sa camping, mga handaan, mga luto-luto, ganyan. Oops. At ayan, tapos na naibuka na natin or na-deploy na daw. Ayan, okay naman dito, no? Ang ganda ditong magkain-kain kapag nagka-camping. Eto, may ilaw dito. Naka 12 volts yan. Galing doon sa socket sa loob. Yan, bali 2. Ayun now, magkano nga ba yung price nitong sasakyan na to? Yung price talaga nila dito is 680,000. Natawaran ko siya ng 30. So, bali nasa 650,000. Tapos yung pamasahe nila sa byland nila from Davao to dito sa Calapan ay nasa 30,000. So bali 680,000 pa rin yung kanalabasan niya. Ayun. Ngayon naman try natin siyang magka-camping tayo papuntang Mansalay. Simula Calapan papuntang Mansalay. So try na natin 'yan. Pultak na pultang siya. Tingnan natin yung mga laman natin dito. Ayan, dala natin yung power station na malaki, AC200L. Tapos yung mga pangluto natin diyan, mga damit-damit. And So, dito ngayon tayo sa Bukayaw, sa Calapan. Siguro mga 2 oras. Ang oras ngayon ay
1:26 simula sa Calapan. Try natin kung mga ilang oras tayo bago makarating sa Mansalay, sa Cabalwa. Yung kalsada, ano naman, okay naman ngayon. Maayos yung kalsada dito. Hindi naman gaanong traffic. Tapos yung tunog ng sasakyan, maingay siya. Siguro gawa ng tambutso. Yung malakas yung ugong. Tapos yung bilis naman ay okay lang. Hindi siya mabilis. Hindi naman sobrang bagal. Tapos yung manubela naman, matik naman, yung shifting yung gear. Tapos malambot yung manubela. Maayos din man siyang dalahin. Hindi siya mahirap. Hindi lang bumabalik yung steering wheel. Pero okay na rin. Medyo gamay naman na konti. Yan lakas ng ulan. Inabutan na tayo ng ulan dito. Tayo ay nasa Socorro. Ayan, Leteboro. Yung school ng Leteboro. Grabe halos hindi na makita yung Grabe. Tasaasan ko yung aircon natin, baka kasi masyadong mag-fog na. So far nakikita pa naman yung nasa una. Si Mother, anong ginagawa ni Mother dyan? Gising pa. Grabe. Halos wala na rin mga sa tabi. Wala nang gaanong mga naka-motor. Puro 4 wheels na lang. Kahit yung naka 4 wheels ko, konti na rin. Halos hindi na makita. Socorro na to, Socorro. Ito talaga yung kagandahan kapag naka 4 wheels ka. Kasi kahit lumakas yung ulan, nabuta ka ng bagyo sa daan, hindi ka mababasa. Huwag lamang kapag nakamotor. Kasi talagang kahit umambong, basa ka na agad. Buti na kinakaya pa ng wiper. Lakas. Eto na ngayon. Ayan na. Nandito na tayo sa Mahalta. Nakarating na rin tayo. Medyo inabot halos ng ilang oras din. Nasa 4 na oras bago tayo nakarating. Simula Calapan to Bungabong. Nakakasalubong kayo may-ari. Buksan na lang daw natin to. Okay, papasok na kita. First time makarating dito sa Mansalay ng minivan. Tsaka ni Mother. Wait lang, sasarahan natin. So guys, nandito na tayo sa Mahalta Glamping dito sa Mansalay. Ang ganda. Tingnan yung nasa ilalim tayo ng mga pine tree. Pero magsasaing na muna tayo. Kaya kailangan nating i-set up na yung ating car camping setup. Ito, maglalabas na tayo ng mga camping gears natin. Ito yung gagamitin nating lutuan, induction cooker. Hindi mo kaya nasa camping site pero induction cooker yung gagamitin. At ito naman yung gagamitin nating power source. Saksakan itong ating induction cooker, Bluetti AC200L. 100% pa naman tong power station Madami pa yung laman niya, punong-puno pa. So, magluluto na tayo dito. Ayan, gumana na siya. Turn on natin. Eto ngayon, nakakapagluto na tayo ng itlog. Ang tawag dito ay pork chop. Yung ating power station ay nasa 47%. Kaya pa yan hanggang bukas ng umaga. Ito na naman yung lutuin natin. Ito na yung mga niluto natin. Nakapagluto tayo ng sinigang na isda. Ayan, sarap yan. Nakalamon na nga si Mother. Si Mother ay nandini na sa kanyang tulugan. So far maganda namang tingnan, maporma naman. Car camping talaga yung labas natin ngayon. Car camping naman talaga. Ayan, baluluto ng ating pork chop. Sarap ng ating kain dito. Masarap talaga kumain sa labas kumpara pag nasa bahay lang. Damang-dama mo yung lasa ng mga pagkain kahit hindi masarap yung luto. Kanin, isda, sausawan nitong karne, isda. And here guys, umaga na. Grabe, ang ganda dito. Ayan, tingnan natin dito si Mother. Ayan, gising na rin si Mother. Kamusta ang tulog natin, Mother? Masarap naman. Masarap ang tulog ni Mother, kaso mapalot dito sa loob. Dahil yung Anarola ay nandun din sa loob. Mapalot. Pero masarap naman to ang tulog ni Mother. Ayan. Ang ganda din hindi mo kaya. Relaxing talaga dito sa Mahalta Glamping. Sulit. Ayan, ganda. Ayan. Sarap ng ating camping din Ngayon naman tayo ay magtitimpla ng kape dito sa ating espresso machine para sosyal ang ating kape dito sa Mahalta Glamping. First, tayo ay mag-grind ng coffee beans. Ito yung gagamitin kong coffee beans na binili ko sa tindahan ng nakaraan. Ground coffee. Coffee beans pala. Tapos plug natin kay Bluetti AC200L at grind natin ang ating kape. After ko mag-grind ng coffee, magsasaing na ulit tayo ng kanin para makapag-umagahan. Yung power station naman natin ay nasa
35% pa. Titingnan natin kung makakaluto pa dahil gagamit pa tayo ng espresso machine. And then, ilalagay na natin ang ating kape dito sa ating filter screen. Okay, isang takal. Ito yung kape natin, tapos press lang. Pang 2 cups ito siguro. 2 cups. Yun, sakto. Meron naman siyang ditong scale. Parang para matansya mo kung pang ilang cup ng kape. So ito 2 cups. Then after nito, ilalagay ko na siya dito. Hala, nag-tutorial na. Tapos lagyan natin din ulit. Lagyan natin pang 2 cups of water. Meron din naman ditong label kung ilang cups. So ito pang 2 cups na yan. And then ilagay natin tong tinakal nating tubig. Okay. And ayan, okay na, lagay naman natin to dito. Ibabalik natin siya din. Ayan. Actually, doon ko sana ipa-plug sa power station kaso medyo malayo. Try ko dito kung meron. Try lang naman natin. Meron kasi sila ditong power. Ito, hindi nyo akaya, no? Meron sila ditong power outlet. Try natin kung gumagana or may power kasi wala ata to eh. So, try natin. Power on. Ay, gumagana. Meron sila, okay. Maraming salamat, Mahal Taglamping. Hindi niyo ako pinahirapan. Then, pa-power on ko na siya dito. Tingin ko medyo matapang to ngayon kasi medyo naparami yung nilagay ko. Kunin ko na. Tapos ito naman pang sa steamer natin. Steamer nga tayong pang sa gatas. Ayan o. Pero wala naman tayong gatas na anuhin kaya nirelease ko na. Baka kasi sumabog pag binuksan ko tong taas. Ito na yung ating espresso. Ayan. Ayan si Mother magkakape na rin. Tayo ay nakapagsaing na naman, kakain na lang, magluto pa pala ng itlog. Pero magkakape muna kita. Pinakagusto ko dito sa lahat, yung magkakape-kape ka sa tabing dagat. Pero medyo malayo pa sa dagat kasi ayun pa yung dagat to. Doon pa sa bandaron. Pero dito naman masarap din sa ilalim ng mga pine tree. Relax ka talaga habang ginigising ng mainit na kape. Sarap dito. Ganito kaganda dito sa Mahal Taglamping. Kaya dito ko dinala si Inay. Kasi alam ko na talaga itong lugar na to peaceful, pang-relax sa mga stress na katawan, stress na utak. Sarap talaga dito. Ito nga pala isa Mahal Taglamping sa Wasig, Mansalay, Oriental, Mindoro. Almost inabot kami ng 4 hours galing Calapan kasi medyo mabagal yung patakbo namin. Maximum of 60 km/h lang. Pero pag nakamotor ka, mga 2 hours lang usually yung inaabot. Ayan naman si Uncle nagaluto na ng pinaritong itlog pang ulam natin ngayong umaga. Kinaya pa naman ng power station, hindi pa naman nalolobat. Pero bago tayo umuwi ay lobat na yan. Pero kinaya naman, nakasurvive naman tayo ngayong gabi at ngayong umaga. Ito ngayon, ito yung ating last kain ngayon dito sa Mahalta. Umagahan natin. Anong atang pulong guys? Liligo tayo sa dagat. At dahil tayong guys ay pauwi na, sasara na natin itong ating bahay-bahayan. Aray ko, aray. Dito. Ngayon. Ganon. So okay na ulit yung ating setup. Tayo ay yayao na. Lalakad na ulit tayo ng Calapan. Ayan. Pero bago tayo umalis, kamusta yung monta natin si Mother? Kamusta ang ating car camping na? Rate natin, 10/10. Anong score nyo? Over 10? Hindi 9. 9. Bakit? Sa anong nagkulang? Bakit kulang lang isa? Hindi ako nakaligo sa Hindi ka dagat nakaligo. na malayo. So hindi naman problema ng camping site yun. Hindi problema nyo yun. So dapat 10 out of 10 yun ang problema nyo eh. Malayo. 9 out of 10 daw. Masaya? Masaya. Babalik? Masaya. Pwede. Babalik? Oh, pwede. Sa isang linggo Pag may pera. Pag may pera. May pera, malayo-layo din. And finally, nandito na ulit tayo sa Calapan. Nakauwi na ulit tayo. Hindi naman tayo itinirik nitong sasakyan. Kaso, lumabas dito sa dashboard ay yung mga error codes dito. So, meron ditong ito yung check engine. Tapos yung sa parang setting transmission yata yan. And then, in-scan ko agad siya nitong OBD sensor na to. At lumabas dito ay yung misfire sa nawala. Saan yata ito? Spark plug siguro. Sa cylinder transmission misfire. Tapos sa PO0420 na to, catalytic converter system bank efficient low threshold. Ayan yung lumabas.
So tingnan ko na lang kung magagawan siya ng paraan. Pero so far ito yung naging problem niya, yung thrust transmission yata na yon. Tapos yung engine, check engine. So kinaya naman, ano lang natin, fix lang natin kung magagawa ng paraan. Ay now, magkano nga ba yung price nitong sasakyan na to? Yung price talaga nila dito is 680,000. Natawaran ko siya ng 30. So bali nasa 650,000. Tapos yung pamasahe nila sa byland nila from Davao to dito sa Calapan ay is nasa 30,000. So bali 680,000 pa rin yung kanalabasan niya. Ayun, 680,000. So ayun lang muna yung review natin for today's video. So gawa na lang tayo ng update soon.